beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, dito tayo. Grabe ito. Oo, matindi. Matindi ito ha. Tingnan nyo mga kababayan ko. Atong Ang. Oo ha. Ayan mga kababayan ko. 10 milyong reward. Oo, sa makapagtuturo daw kay Atong Ang. Kung inyo maalala, ito nga ay nilabasan. Oo ha. Nilabasan ho ng warrant ha. Baka kung ano isipin nyo. Oo, nilabasan ho ng warrant, eto hong si Atong Ang, gawa nga ng ho sa mga nawawalang sandamukal na sabungero. At ngayon nga ho, mga kababayan, matapos labasan ng warrant at hindi ho makita, hindi matunton kung nasaan, eto na ho, oo, nagbibigay na ho ng reward ang pamahalaan, ng 10 milyon sa makakapagturo kay Atong Ang. So ngayon, sa tingin ninyo, makikita pa ba yan? Alam nyo naman, maraming pera yan. Hindi bilyonaryo yan, baka nga trilyonaryo yan. Ito ang totoong trilyonaryo, hindi si Norman Mangusin na mukhang kabayo. Tandaan nyo. Mga kababayan ko, kung meron man hong trilyonaryo, maniniwala pa ako kung si Atong Ang ito. Pero kung yung isang Norman Mangusin na nagpapanggap na Marcos anak daw ni Pacifico at ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nako, budol yun, maniwala kayo. Budol yun, mga kababayan ko. Pero dito, ulitin ko, maniniwala ko kung ito magsasabi na, oo, trilyonaryo ako. Kasi mga kababayan, alam nyo na, mga kababayan, halos lahat yata ng illegal na sugal, alam nyan, di ba? Panahon pa ni Erap, nandyan na yan. Panahon ni Gloria, nandyan pa rin yan. Panahon ni Pinoy, nakasuhan, tumakbo yan, napunta ng Amerika. Panahon ni Duterte, ayun, pinabalik, inabswelto, malaya, nagpayaman uli. Malamang mga kababayan, kumita si Duterte. Di ba? Sipin nyo maigi, may pagganong-ganon pa si Duterte. Sabi, si Atong Ang magaling sa sugal. Oo, hanggang Davao, ito ang nagahari dyan. Yan yung lagi sinasabi ni Duterte. Kaya kukunin natin siya na advisor para sa itatayo kong Pogo. Kaya ayun, mga kababayan ko, yung Pogo, pinahawakan kay Harry Roque ito. At si Harry Roque kasama yung mga incheck, chekwa, mga kababayan na nagpatayo at nagpalaganap ng sugal na ngayon kilalang kilala sa ngalang Pogo, ayun, naging Pogo silang lahat. Si Roque, ano na nangyari? John Vic Remulla, sabi mo oras na lang, mapapauwi na yan. Bakit parang wala nang balita kung ano nangyari dyan? Diba? Si Alice Go, nakakulong na. Si Cassandra Leong, hindi na makita. Diba mga kababayan ko? So mga kababayan, dyan po ninyo makikita at makikita nating lahat na talagang etong si Digong, lahat na lang ng mga illegal pinasok niyan para magkakwarta yan. Ewan ko, bakit ito mga kababayan ko? Pansinin nyo lang dahil ako pansin na pansin ko ito. Bakit si Aimee tahimik dito? So usapin ni Atong Ang dahil alam naman nila kung anong karakas nito. Sino? Si Bongo, si Kalbo. Sinong Kalbo? Si Bato, nawala na. Itong grupo ng mga kulto ni Duterte na senador. Ano? Yan mga kababayan. Yung mga senador na nasa Senado, na kulto ni Duterte, kasama na ho yung pong pinag-aawayan na piluka daw na si Marcoleta naman, mga kababayan, ay tila ba tahimik silang lahat sa usapin na yan. Di ba kayo nagtataka? Sipin nyo maigi yan. Bakit ba? Akala ko ba'y para sa bayan sila? Pero bakit itong mga senador na ito ay nakatutok lang kay Pangulong Bongbong? Bakit? Kasi mga kababayan, alam nyo na. Huwag na kayong magtaka kasi naniniwala ko, ito, kakampi nila. O malamang nga,
Isa pa ito sa mga nagbibigay ng pondo para sa mga rally-rally, para sa kung ano-anong mga katarantaduhan para mapabagsak si Pangulong Bongbong. Isipin niyong maigi yan. Di ba? Ano? Tama ba mga kababayan? At eto na nga. Oo, kahapon nga yan. Natalakay na natin. 10 milyon daw, hanapin nyo na. Sayang yan. At eto pa. Sunod na ang Eto mga kababayan sunod-sunod na ang kamalasan. Kaya, ay Chang, pag-likein mo na yung mga yan. Eto na. Atong ang hinubaran ng lisensya sa baril. Ibig sabihin, kinansila lahat ng mga permit to carry. Patungkol dito sa mga baril ni Atong Ang, baka daw kasi biglang manlaban. Gumamit ng mga baril yan. Eto na mga kababayan ko. Naniniwala ako. Etong si Atong Ang, mabubulok to sa bilangguan. Bakit? Mga kababayan ko, matanda na ho yan eh. Bata pa ho ako, Atong Ang na yan eh. Panahon pa ho ni Erap, Atong Ang na yan eh. Mga kababayan, panahon na ho ni Pangulong Bongbong Marcos, Atong Ang pa rin. Kaya alam nyo mga kababayan ko, etong si Atong Ang matanda na yan. Kung sabihin natin 70, baka meron na yan. Ngayon, ilang taon, kung sakasakaling makukulong yan, sandamakmak, mukal, napakaraming kaso niyan. Kung iisa-isayin natin yun, ano mangyayari dyan? Di mabubulok na yan sa kulungan. Anong silbi ng napakaraming pera kung ikaw naman ay hindi malaya sa kauli-hulihang buhay mo, nakakulong ka pa, ang pangit na magiging iiwan mo na alaala sa taong bayan at sa mga mahal mo sa buhay. Di po ba, mga kababayan ko? Yan. Paano, mga kababayan? Sipin nyo maigi, ang dami mong pera, parang si Saldico, parang si Martin Romualdez, parang si Diskaya. Mga kababayan, ang dadami nilang pera. Pero mga kababayan, ang kinakaharap naman problema, patong-patong, lagpas pa sa mga ulo niyan. Ang patong-patong na problema. Di ba? Kaya mas okay na mga kababayan. Yung ganito-ganito na lang tayo. Nakikipagchismisan, masaya tayo, nagtatawanan. Tapos ang pinagtatawanan, itong mga matatakaw sa pera. Yan. Di ba? Yan yung mga kababayan eh. Ngayon, wala na lisensya. Talagang ito mga kababayan, mukhang mahuhuyo talaga. Mukhang wala nang mangyayari kay Atong Ang, Maliban na lang siguro mga kababayan, maghihintay yan na manalo ang isang Duterte pa. Siguro, yan, mga kababayan ko, sigurado, hindi siguro. Tandaan nyo, hindi siguro, sigurado, palalayain na naman ito. Bakit? Alam nyo naman ang karakas ng mga Duterte sa sindikato, dyan sila kumakapit madalas. Di ba? Alam nyo naman yan, style Duterte. Kita nyo, usipin nyo. Paulit-ulit na nga lang natin sinasabi na ang mga Duterte kinakapitan puro mga sindikato. Tingnan nyo, droga, korupsyon, sugal, lahat na, smuggling, mga kababayan, pati droga in-smuggle nila. Saan ka pa? Tapos gusto ng mga bobot tanga na sasabihin pa nila kaya hindi lumalago daw ang ating bansa kasi daw sumusuporta daw tayo kay Pangulong Bongbong. Mga bobo kayo. Hindi nyo naiisip yung sinasabi ninyo. Ang tanong ko, naging presidente na si Digong, meron bang naitulong yon? Napalago ba ang ating bansa? Di ba hindi? Kung hindi, binaon pa niya sa utang. Biruin niyo yung utang. Utang na binaon niya tayo na wala namang na-develop sa totoo lang. Kung hindi bunganga lang, laway-laway lang ang puhunan, wala naman talagang naipagawa. Meron mang mabibilang mo na lang. Saan? Sa daliri mong isa, mga kababayan. Bukod doon, wala na. Sige nga, magsabi nga kayo. Bukod doon sa pinagmamalaki nila na Dolomite Beach, mga kababayan, na pinagkakitaan pa nga nila. Di ba? Ano nangyari? Sabi ni Arnold Lopez, parang iniwan tayong parang basahan. Totoo naman eh.
Ano nangyari sa atin mga kababayan ko? Wale. Bakit? Paano mga kababayan naniwala sila sa laway-laway lang ni Duterte? Tapos sasabihin nila kaya hindi umaasenso ang bayan, mga bobo kayo. Kaya hindi umasenso yung bayan dahil sa pagsuporta nyo kay Digunyo. Yun ang katotohanan, isipin nyo maigi muna. Sabi ko nga, yumpog nyo yung ulo ninyo, baka sakali matauhan kayo nang malaman ninyo ang katotohanan. Di ba? Oh. Nandito tayo. Saan? Sa paglilinis ng mga kurakot sa gobyerno. Ang tanong ko, meron bang napanagot si Digong na nangurakot noon? Sipin nyo maigi yan. Kasi marami na ngang senyales, marami ng patunay na si Digong ay laway-laway lang. Si Digong ay puro lang salita. Ang tanong ko, yung pangako niya 3 to 6 months wala nang kurakot. Wala nang kurakot kasi yung grupo, yung sindikatong Duterte na lang ang nangungurakot. Tingnan nyo mga kababayan, isipin nyo, may naipakulong ba na kurakot noon? Di ba hindi? Kasi yung mga nakakulong na mga kurakot, pinalaya niya yun. O isa-isahin pa ba naman natin, mga kababayan? Isa-isahin natin. Lahat na lang na ipswelto. Mga kababayan ko. Joel Villanueva. Bong Revilla. Eto pa. Sino? Jinggoy Estrada. Kita nyo, mga kababayan, bakit nakawala pa yung mga kurakot? Akala ko ba magpapanagot ng mga kurakot noon? Pero bakit parang walang napakulong? Isipin nyo yan. Hay nako. Tama mali? Isipin nyo mga kababayan ko. Kung merong napakulong si Duterte o G na magnanakaw, totoo naman eh. Oo. Di ba? Delia Rosario, Miss Au. Sino pa? Si Ai Chang, nandiyan na. Sa inyo pong lahat. Comment nyo nga. Sige nga. Nandiyan na rin si My Pets and Hobbies, tsaka si Marites Musni. Sino pa? Ngayon mga kababayan, naiisip nyo na siguro? Basta si Kulaong makukulong na. Yan, sabi ni sino to? Ian, Hobby. Dahil may warrant na yan. Naku, buti naman. Di ba? Diyos ko, ewan ko ba bakit may naniniwala sa mga ito. Alam nyo, sa totoo lang, karamihan ang naniniwala rin kay Duterte, mga DDS yan. Di ba kayo nagtataka? Ulitin ko lang. Alam nyo ba na karamihan sa naniniwala kay Norman Mangusin ay mga DDS? Kasi ganon sila kakikitid mag-isip. Biruin ninyo mga kababayan ko, isang Norman Mangusin, abay, pinaniwalaan ng mga DDS. Grabe, no? Antindi ng mga utak, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike, Boss